جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa kagandahan ng ika-10 araw ng Dhul-Hijjah. Opo mga kapatid, ang Dhul-Hijjah ay napaka-importante po ito sa buhay ng mga Muslim. Bagkus ang Allah mismo ang pumili ng Dhul-Hijjah. At ang Allah subhanahu wa ta'ala kapag mayroon siyang pinili sa lugar at mga panahon, ibig sabihin ay napakamahalaga po yan para sa atin. Kasi siya mismo ang pumili. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyar subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Sinabi ng Allah, at ang iyong Panginoon ang lumilikha ayon sa kanyang nanaisin at pumipili at wala para sa kanila ang naging pagpipilian, kaluwalhatian sa Allah at kataas-taasan laban sa kanilang itinatambal. Opo mga kapatid, dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ganun po ang kanyang pagpipili. Meron siyang binubukod tangi. Lalo na panahon po ito ng Hajj, ang Dhul-Hijjah. At napaka-malapit na po mga kapatid. 2 linggo na lang, magsisimula ng mga tao, magpupuntahan doon sa mga manasikul Hajj. Kaya ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pinapakita niya na sa atin. Lalo na sa pagpipili sa panahon ng Dhul-Hijjah. Para madagdagan po ang ating gantimpala at makapasok po tayo sa paraiso ng Allah. Hindi na tayo pinahirapan. Bagkus siya na mismo ang pumili. Kasi ang ibang tao mag-iibinto pa sila ng mga ritual, mga pagsamba. Sa Islam hindi ganun kasi ang Allah mismo ang pumipili ng para sa atin sa pagsamba, sa mga ritual, mga dikir, at itinalaga niya ito ang Hajj na ito para matataas at tatalas ang ating determinasyon. Kasi ang buhay kailangan mayroon talagang matinding determinasyon, lalo na sa pagsamba. At para manibago ulit ang ating layunin. Ang ating layunin ay araw-araw natin yan binabago para kay Allah lamang. Kasi minsan bumababa ng ating paniniwala, kailangan palakasin mo yan. Dapat magkakaroon ng renewal. Kaya ang pag-renewal ng ating paiba-iba ang pagsamba. Subhanallah. Iniiba-iba ng Allah ang pagsamba at iniiba-iba niya rin ang lasa ng pagsamba. Kaya ang lasa ng sala iba, ang lasa ng fasting iba, ang kawanggawa iba rin, lalo na ang Hajj. Kapag naka-Hajj ang mga first timer, napapaluha talaga. Naalala nilang kanilang mga dating nilang nagawa. Kaya dahil po iyan sa lasa ng pananampalataya, lalo na sa pagsamba. Kaya sa paligsahan sa paggawa ng kabutihan, yun po binuksan yan sa lahat ng mga mananampalataya. At saka nagpaparami rin po ito ng pagpapala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag dumadami ang iyong pagpapala, ibig sabihin, napaka maganda po kapatid. Inaangat ka kasi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag inaangat ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin, napakaganda. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wal fajr walayalin ashar wasyaf'i wal watar. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sumpa man sa bukang liwayway at sa 10 gabi at sa kaparis at gansal. Sa sura na ito mga kapatid, nanumpang Allah subhanahu wa ta'ala sa 10 gabi.
Sabi ng mga mufassirun, ang mga nagbibigay ng interpretasyon, ang 10 gabi, yun po ang Dhul-Hijjah. At ang kaparis na numero, yun ang araw ng katayan. Ibig sabihin, ika-10 ng Dhul-Hijjah. Ang Gansal, ibig sabihin, ang Gansal, mga odd numbers, yun ang Arafah. Kasi ang Arafah, yun ang ika-9 ng Dhul-Hijjah. Kaya, ang Suratul Fajr, mga kapatid, subhanallah, maano natin ma-appreciate natin kapag nababasa natin ito, lalo na naunawaan mo kasi nga na nagkakaroon po tayo ng idea na ito pala patungkol ito sa Hajj, patungkol sa Dhul-Hijjah. Pinapahalagahan po yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang kahulugan, mga kapatid, sa mga batid na araw na ito, ang tinatawag nating 10 araw, mismo si Ibn Abbas at sa aklat ni Ibn Kathir, yun po ang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Kaya sa panahon natin, nabuksan na po ang pagsasagawa ng Hajj. Kaya nagsisimula na sila, nagtatravel na sila, nag-iipon-ipon na sila doon. Kasi inihintay nila ang mga 8, 9, 10 hanggang 13 kasi napaka-importanting mga araw yan sa araw ng Hajj. Pero ngayon, pupunta sila doon kasi nga ganon ang Hajj, mga kapatid, binubuksan na yan mga sa Dhul-Qa'dah, sa Dhul-Hijjah. Bukas na yan ang araw ng Hajj. Kasi dati, hindi naman katulad na ngayon, sasakay ka lang aeroplano, dating ka na kaagad. Dati, nagtatravel mga tao. Tag-1 buwan, 3 buwan, hanggang makarating sa Makkah. Kaya, Allahu Akbar, may kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ganitong mga araw. Kaya, merong hadith dito na nabanggit na inulat ni Abbas, radiyallahu anhu, na sinabi ng mensahero ni Allah sallallahu alaihi wasallam, wala sa mga araw na ang mabuting gawa ay kamahal-mahal sa Allah kaysa sa mga ganitong araw. Ibig sabihin, ang 10 araw. Kanilang sinabi, kahit pa ang pakikipagbaka sa landas ni Allah, kanyang sinabi, kahit pa pakikibaka sa landas ni Allah, bukod sa isang lalaki na lumalabas, dala ang kanyang sarili at kayamanan at pagkatapos ay wala siyang naibalik mula roon kahit ano pang bagay. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya sa hadith na ito, mga kapatid, napakamainam na araw po yan. Lampasan niya pa ang jihad fisabilillah. Dahil sa kahalagahan ng Dhul-Hijjah na ito. Kaya sa mga naghahanap talaga ng maraming mga gantimpala, itong pagkakataon na po natin lahat to. Damihan na po natin ang zikir kay Allah subhanahu wa ta'ala o pag-alala sa Kanya. Kasi mga ganitong mga zikir, mga kapatid, katulad ng hadith dito na inulat ni Ibn Umar radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta sallam, wala mula sa araw na mas dakila sa piling ni Allah at walang kamahal-mahal sa Kanya na gawain kaysa sa 10 araw na ito. Kaya't damihan ninyo ang pagsabi ng La ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, na isinalaysay ni Tabarani. Kaya ito, mga dhikr na ito, kasi nga, dapat bukang bibig mo talaga dhikr. Lalo na sa Dhul-Hijjah kasi nagpapaligsahan tayo sa paggawa ng kabutihan. Pinapadamin natin to. Ginagawa mong Allah, nag-iisa lamang. Allahu Akbar. Kaya napakaganda ng turo ng Islam, mga kapatid. Kaya alam nyo, kapag ikaw kasali sa mga nag-Hajj, tignan nyo sa mga balita, nag-iipon talaga sila. Hanggang kahit 10 taon pa yan na pagtitipon para makapag-Hajj lang, ginagawa nila. Kasi nga, ipagmamalaki ka po ng Allah doon sa araw na yun. Sabi sa hadith na akalat Aisha to, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, ma min yawmin aktharu min an yu'tika Allahu fihi abdan minan nar min yawmi Arafah wa innahu liyabdu thumma yubahi bihim
al-malaika fayaqul madha arada haula. Nga sinabi na Aisha radhiyallahu anha na talagang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, walang mula sa araw na may pinakamaraming palalayain roon si Allah na alipin mula sa impyerno kaysa araw ng Arafah. At sa katunayan siya ay talagang bumababa at pagkatapos ipagmamalaki sila sa mga anghel at saka magsasabi, ano ba ang gusto nila? Isinalaysay ni Muslim. Tingnan nyo, ipagmamalaki tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bababa pa talaga dito sa mundo. Alam naman natin, napakalaking karangalan po yan. Ang Diyos bumababa. Hindi natin ma-imagine anong pagbaba. Wala na tayo doon. Ang binanggit sa hadith, bumababa, ayun ang tanggapin natin na walang paglalarawan. Di ba? Kaya bumaba si Allah subhanahu wa ta'ala upang ipagmamalaki lang niya ang mga alipin na nagpuntahan doon sa mga anghel. Allahu Akbar. Kaya napakalaking karangalan po yan, mga kapatid. Kaya sa mga hindi pala nag-hajj, mainam sa kanila. Sa atin, katulad natin, hindi tayo nag-hajj. Mainam sa atin ay mag-ayuno. Lalo sa unang araw ng Dhul-Hijjah hanggang sa ikasyam na ng araw ng Dhul-Hijjah. Kasi ikasyam na araw, yun po ang Arafah yun eh. Alam naman natin kapag nagpasting ka, marami ring reward si Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung example, gusto mo lang ikasyam na araw ng Dhul-Hijjah, walang problema. Mainam lang po ang una hanggang ikasyam. Kasi ikatin, ano na yun? Eid yun. Ang Eid, bawal magpasting doon. Araw yan ng pagkain at pag-inom. Kaya ang araw kung saan nagiging dakila ang Dhul-Hijjah dahil yan sa araw ng Arafah, kapatid. Araw kung saan papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sino man nag-ayuno doon, papatawarin ng Allah ng 2 taon niyang kasalanan. Yun po ang Arafah. Meron nga na inulat si Abu Qatada radhiyallahu anhu na may lalaki na pumunta sa propeta sallallahu alaihi wasallam at nagsabi, papaano ka nag-aayuno? Kaya nagalit ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa oras nakita ni Omar radhiyallahu anhu ang kanyang galit, kanyang sinabi, nalugod kami sa Allah bilang Panginoon at sa Islam bilang relihiyon at kay Muhammad bilang aming propeta at nagpakupkop kami sa Allah laban sa ikinagagalit ni Allah at ng kanyang propeta. At inuulit ito ni Omar radhiyallahu anhu hanggang sa nawala ang kanyang galit. Sinabi ni Omar, O mensahero ni Allah, paano ang yaong nag-ayuno ng buong taon? Kanyang sinabi, huwag siyang mag-ayuno para hindi siya mag-iftar. Sinabi niya, paano kung meron nag-ayuno ng 2 araw at saka nag-iftar ng 1 araw? Kanyang sinabi, kaya naman iyan ng sinuman. Sinabi niya, paano kung meron nag-ayuno ng 1 araw at nag-iftar ng 1 araw? Kanyang sinabi, ganun ang pag-aayuno ni Dawud. Propeta Dawud, sinabi niya, paano kung ang nag-ayuno ng 1 araw at nag-iftar ng 2 araw? Kanyang sinabi, kaya naman yan ng sinuman. At pagkatapos sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, 3 araw sa bawat buwan at Ramadan hanggang sa Ramadan at iyon ang 1 taon na pag-aayuno. At hinggil sa pag-aayuno sa araw ng Arafah, humahangad ako sa Allah naway tanggapin niya ang nakaraang kasalanan ng 1 taon at 1 taon na parating pa. At pag-aayuno sa araw ng Ashura, humahangad ako sa Allah na tanggalin niya ang nakaraang kasalanan ng 1 taon. Isinalaysay ni Muslim. Kaya napakatindi pala ng gantimpala sa mga nag-ayuno sa Arafah. Kasi ang unang kasalanan niya mga nakalipas na 1 taon, patawarin ng Allah. At ang mga parating palang nakasalan ng 1 taon, papatawarin din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun ang kaya napakaganda. Kapag ikaw pinagpursigi sa Dhul-Hijjah. Kung ikaw nakasabay doon sa ritual ng Hajj, Allahu Akbar,
napakaganda rin ng reward ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, nasaksihan mo ang mga karamihan ng mga Muslim doon. Nakinabang ka, kapatid, sa iyong pananampalataya na hindi lang pala kakaunti ang mga Muslim. Buong mundo nag-iipon doon sa iisang layunin, sa iisang ritual, sa iisang pananamit, sa iisang salita. Yun po ang ikakalugod lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun ang mga nagdadala pa ang iba nga ng hayop nila doon. Alhamdulillah, sa tulong ng gobyerno ng Saudi, ginawa na lang yan, nilagay sa isang lugar. Bayaran mo na lang at sila na magkatay sa iyo. Kasi kung ikaw magkatay doon, magkakalat ka pa, madudumi ang paligid. Siyempre, ang mga dugo ng mga tupa, kambing, malupit kaya yan, napakabaho, lalangawin pa. Kaya nilagyan niya ng magandang lugar kung saan walang ganun, walang langaw na darating, walang dumi, hindi mabaho. Babayad ka na lang at magte-text na sa iyo kung natapos ng katay mo. Allahu Akbar. Kaya ganun na ganun ang pagtulong ng gobyerno ng Saudi. Kaya sa pagsamba sa Dhul-Hijjah, mga kapatid, na nagkakaroon po ng Hajj. At ang iba, may sinasamahan nila ng Umrah. Wala problema yun. Yung tinatawag nating Ifrad, ang tinatawag pala nating Kiran o Tamattu. Kasi ang ganun, Kiran at Tamattu, kailangan talaga nila may Umrah talaga. Hindi katulad ng Ifrad. Minsan, nag-aayuno tayo sa araw ng Arafah, sa mga hindi ng Hajj, nagtatakbir, nagtatawbah, at may pakatay, Allahu Akbar. Kaya sa mga Dhul-Hijjah, simula pa lang sa una, kapatid, hanggang sa matapos ang araw ng katayan, kung nag-intensyon ka na magpakatay, bawal na bawal ka na magpaputol ng kuko mo at magpagupit. Hintahin mo matapos ang katayan. Allahu Akbar. Kaya nauugnay ang mga pamilya dyan kasi dadalhan mo sila ng nakatay mo. Ganun na ganun. Pinagsamang mga malalaking pagsamba ang sa Dhul-Hijjah. Sa pag-aayunos, kawanggawa, sa Hajj, sa Salah, o ano pa dyan, mga uri ng mga malalaking pagsamba. Kaya sa mga sumasagawa ng Hajj, mga kapatid, nandyan ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. At para kay Allah, hinggil sa mga tao ang pagsasagawa ng Hajj sa bahay sa sinumang may kakayahan patungo roon ng landas. Kaya kung mayroong kakayahan, wajib sa iyo ang mag-Hajj. Hindi pwede ipaliban. Kasi ipagmamalaki nga ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong nag-Hajj. Sabi sa hadith, tingnan ninyo ang aking mga alipin na magugulo ang mga buhok, maalikabok at naiinitan ng araw. Dumating sa bawat dulo ng mundo na naghahangad ng aking habag kahit hindi pa nila ako nakita, habang hindi pa nila nakita ang aking kaparusahan. Allahu Akbar. Ganun na ganun ang pagmamalaki ng Allah. Hindi niyo pa nakita ang Allah. Hindi niyo pa kita ang kaparusahan. Pero nag-ipon-ipon sila doon. Gumagawa talaga sila ng pagsamba. Kailangan iwasto mo, kapatid, kapag ikaw nagsasagawa ng Hajj, dapat itama mo talang Hajj, gawing mong ganap, perpekto. Kasi alam naman natin kapag perfect wastong Hajj mo, ay walang gantimpala bukod sa paraiso. Allahu Akbar. Katulad sa hadith dito, sabi dito na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na tinanong Propeta sallallahu alaihi wasallam kung anong mga gawain ang pinakamainam. Kanyang sinabi na paniniwala sa Allah at sa kanyang mensahero. At may nagsabi, ano pa? Kanyang sinabi, pakikibaka sa landas ni Allah. At may nagsabi, ano pa? Kanyang sinabi, ang wastong Hajj. Isinalaysay ni Bukhari. Ang Hajjul Mabrur. Ang Hajjul Mabrur, mga kapatid, napakaganda. Napakatindi kasi kabilang yan sa mga malalaking kabutihan na magawa ng isang tao. May inulat nga si Abdullah bin Omar radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta sallam, al-umratu ilal umra kafaratun lima bainahuma
wal hajjul mabrur laysa lahul jazaa illa al jannah. Al umrah patungo sa isa pang umrah ay kapatawaran para sa pagitan nito. At ang wastong hajj ay walang gantimpala kundi paraiso. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya napakatindi ng reward ng Allah. Paraiso, kapatid, na ikakaluob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag ikaw pinagtitipunan mo talaga ng pera ang hajj at pinaghahandaan ng iyong kalusugan, Allahu Akbar, ibig sabihin, nasa tamang landas ka, kapatid. Kasi kapag natapos mong hajj at tama ang iyong hajj, hajjul mabrur, walang gantimpala bukod sa paraiso. Jannah ang reward ng Allah. Kaya kasiyahan yan sa mga nag-hajj. Kung tayo hindi kayo nag-hajj, mayroon ka rin kasiyahan. Ang kasiyahan ay Eid natin, Allahu Akbar, magdidiwang tayo kasi nga alam naman natin ang hajj ay paggunitayan sa ginawa ni Ibrahim. Inutosan siya nakatay ng anak niya, subhanallah. At sinunod talaga ni Ibrahim. Sinunod ni Ibrahim alayhisalam ang utos. Kaya hirap kayo yan nga gawin ang utos sa mga ganitong mga kapamaraanan. Lalo na lumapit din si Satanas kay Ibrahim at nagwigay siya ng tinatawag ng mga bulong. Binulungan siya ng masama. Binato nga ni Ibrahim. Pumunta naman siya kay Ismail. Binulungan din siya. Binato din siya ni Ismail. Pumunta naman siya kay Hajar. Binulungan din niya si Hajar. Binato din siya ni Hajar. Kaya lahat ng mga gawain yan, mga kapatid, paggunita talaga yan. Kaya may pagbabato sa Jamarat. May ano tayo sa Jamarat, pagbabato, ano pa dyan. Kasi nga, yung mga utos dyan, napaka mahalaga po, kapatid. Kaya sa atin, sino mang may kakayahan ng magpakatay, kung gayon, huwag talaga siyang lalapit sa aming dalanginan. Yun sa hadith, mga kapatid, kung example hindi ka nag-hajj, tapos may kaya ka naman, tapos hindi ka nagpakatay, huwag kang lumapit sa salahan ng Propeta Salam. Sa panahon nila yun, lalo na sa panahon natin, huwag kayong, kaya ang hatol doon, mga kapatid, napakatindi kasi hindi ka papalapitin sa mga musalla. Kaya kung magpakatay tayo, inshallah, mo talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sana mayroon kang napulutang aral, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.